Pag-uwi ko galing eskwela, may nakasalubong akong isang Diyos. Tinanong niya ko, 750 points sa college entrance exam o 75 million, alin daw ang pipiliin ko? Kailangan pa bang pag-isipan yan? Bawat segundong pagdududa ay insulto na sa 75 million. Kung may 75 million ka na, P** Tangina, sino pang mag-e-exam? Pero ang pinili ko ay 750 points. Dahil isang araw bago ang exam, may nakita akong post. Nagtanong yung nag-post, 75 million cash o perfect score sa college entrance exam, alin daw? Pagkakita ko, naisip ko, isa na namang tandang tanong. Kaya kinuha ko agad ang keyboard at bumanat. Puro na lang pili ng pili. Kapag pumili ba ko, ibibigay mo. Pero hindi ko inasahan, sabi ng nag-post, subukan ko raw pumili. Natawa ako, kailangan pa bang pag-isipan? Nagkalat na ang mga college graduate ngayon. Sa 75 million, kaya kung upahan ng 10,000 college graduate para magtrabaho sa akin. Maliban na lang kung sigurado akong makakakuha ako ng perfect score. Pero hindi rin masamang maging top-notcher. Agad na nag-reply yung nag-post, basta raw pumili ako. Siguradong perfect score sa exam, at magkakaroon pa ko ng mga bagong skill sa pagsagot. Pero bawal sabihin kahit kanino, kung hindi, mawawala ang kakayahan. Dahil ang galing niyang magsalita, nag-reply na lang ako, kung totoo yan. Pinipili ko ang perfect score. Kung magiging top-notcher ako, pati mga ninuno ko sa ika-18 henerasyon, babangon para ipagdiwang. Pagkatapos, tinabi ko na ang cellphone ko. At natulog na ko, hanggang kinabukasan. Nang ibigay ng proctor ang test paper, isang tingin ko pa lang. Bigla akong kinilabutan. Ang mga sagot sa mga tanong, ay nagsimulang lumabas na lang bigla sa isip ko. O mas tamang sabihin, na yung mga tanong na dati kong hindi alam, ngayon, isang tingin ko lang. Lumalabas na agad ang perfect answer sa utak ko. Pagkatapos, napigil ko ang aking hininga. Napansin ko na yung sulat ko, na dati parang sulat manok, ngayon ay parang gawa ng isang calligrapher. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Para to sa cleanliness ng paper. Dahil kahit kopyahin mo pa ang standard answer, babawasan pa rin ng 1 o 2 puntos ang cleanliness score mo. Kaya sinagutan ko ng napakabilis at ipinasa ang papel. Paglabas ko ng exam room, para subukan ng pagsusulat ko, kumuha ako ng papel at ballpen. Isinulat ko ang 3 salitang ang pogi ko. Ganun pa rin kaganda ang sulat ko. Sa galing ng sulat kamay ko pa lang, pwede na akong maging sikat na calligrapher. Sobrang saya ko sa natuklasan ko. Sa language subject pa lang, ganito nakalupit ang skill na nakuha ko. Ano pa ang saysay ng 75 million? Noong hapon, sa math exam. Ganoon pa rin kalupit ang performance ko. Bawat tanong, daan-daang paraan ng pagsagot ang lumalabas sa isip ko. Marami pang ang solusyon na hindi ko maintindihan, mga paraan na hindi pa umiiral sa mundo. Pagkatapos ng math exam, lahat sa exam room ay nagrereklamo. Grabe yung huling tanong. Shinek ko kanina. Anong pala yun sa advanced math? Mga siraulo yata ang gumawa ng exam ngayon. Sa mga sumunod na exam, tuloy-tuloy lang ang pag-arangkada ko. Marami pang skills na kayang baguhin ang mundo ang pumasok sa isip ko. Nang ako ang unang lumabas ng exam room, gulat na gulat ang mga kaklase ko sa gilid. Nagpasa yan ng blankong papel, no? Pero hindi ko pinansin ang mga chismis na yun. Tinalikuran ko na lang sila ng may misteryosong dating. Makalipas ang 2 araw, libu-libong magagaling na guro ang nakaupo sa harap ng mga computer. Mabilis na nagche-check ng mga papel. Ang head ng Southwest Checking Team na si Chen Qiu ay paikot-ikot para mag-inspeksyon. Paulit-ulit niyang sinasabi na bawal magkaroon kahit isang maling marka dahil ang isang pagkakamali ay maaaring makaapekto sa buong buhay ng isang bata. Hindi pa natatagalan matapos niyang sabihin yun. Isang taga-check ng papel ang biglang tumayo. Agad siyang sinigawan ni Chen Qiu, "Anong ginagawa mo?" Iba't sinabing manahimik, gulat na sabi ng tagawastong si Xia Chokzo kay Team Leader Chen. "Halika't tingnan mo to. Sa tingin ko, perfect score tong essay." Agad na nagulat ang lahat. Kakasimula pa lang, may perfect score na agad. Tinitigang mabuti ni Chen Qiu ang computer. Sa isang sulyap pa lang, nagbago na ang ekspresyon niya. Ang ganda ng sulat kamay na to. Kahit na basura pa ang laman nito, bibigyan ko pa rin to ng 20 puntos. Tiningnan niyang muli ang nilalaman. Biglang kinilabutan si Chen Qiu. Ginamit lang ng estudyanteng ito ang mahigit 1,000 salita para isalaysay ang tagumpay at kabiguan ng buong bansa. Bigla siyang sumigaw, "I report to. I report agad. Baka sa atin manggaling ang unang perfect score na essay ngayong taon." Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang pagwawasto sa math. Isang guro ang biglang sumigaw, "May problema sa test paper na to." Tama lahat ng sagot, pero hindi ko maintindihan ang mga solusyon. Ang eksenang ito ay naulit din sa iba pang mga tagawasto. Hanggang sa inanunsyo na ang resulta ng college entrance exam, at gaya ng inaasahan, perfect score ako. Nag-top 1 sa buong bansa, at gumawa ito ng malaking ingay. Napaluhod ang mga kaklase ko at sumigaw na bulag daw ang langit. Ako na isang pabayang estudyante na pa-iyash easy lang. Yun pala ay isang henyo na patagang nag-aaral ng mabuti. Pero mas nagulat pa sa mga kaklase ko. Ang mga propesor mula sa review committee. Hindi nila maintindihan kung paano ko nasagutan ang mga math problem na yun. Wala pang nakakakita sa buong mundo ng ganitong paraan ng pagsagot.
Agad na kinuha ng mga bigati ng kanilang mga cellphone, gustong maunahan ng ibang mga universidad na magpadala sa akin ng admission letter. Sa mga oras na ito, mas lalo pang nagulat ang mga magulang ko. Mahal, nakita mo ba yung balita? Isang estudyanteng nagngangalang Lu Chuan ang nakakuha ng perfect score. Kapangalan at kaapelyido pa ng anak natin. Pagkarinig ko noon, suray-suray akong lumabas ng kwarto. Paano kaya kung yung Lu Chuan na yun ay ako? Nang ilabas ko ang cellphone ko para tingnan ang score, ang resulta na 750 ay halos ikabulag ng kanilang mga mata. Natulala ng matagal si Papa. Bigla siyang tumakbo palabas. Titingnan ko kung sumabog na ang puntod ng mga ninuno natin. Agad kong pinigilan ang dalawa at sinabi sa kanila na hindi ko balak magkolehiyo. Dahil plano kong hamanin ang mga gumagawa ng exam para mas pahirapin pa nila ang mga tanong. Pagkatapos, ipapaalam ko sa publiko na kukuha ulit ako ng exam sa susunod na taon. Para sa iba, ang college entrance exam ay para sa admission letter ng universidad. Pero para sa akin, ang exam ay para sa pagpapabuti ng aking sarili. Sa bawat pagkuha ko ng exam, nakukuha ko ang kaalaman sa siyensya na katumbas ng mga tanong na magiging daan para maging isang magaling na mathematician o physicist. Naaalala ko pa ang ilang mga walang hiyang bansa na para pigilan ang pag-unlad namin ay gumamit ng iba't ibang paraan ng pag-block. Kung mapapalabas ko ang mga teknolohiyang binablock nila sa mga tanong sa college entrance exam, di ba't masosolusyonan na ang lahat? Siyempre, hindi ko ito pwedeng sabihin kahit kanino. Nangako akong papasok na ako sa universidad pagkatapos ng exam sa susunod na taon. At ubiling pumayag ang mga magulang ko sa ideya ko. Kinabukasan, dumagsa ang napakaraming reporter, gustong imbestigahan ang lahat tungkol sa akin. Kasama nila ang mga pinuno mula sa ilang mga namungunang universidad sa bansa. Hindi pa man nagsisimula, nag-aaway na sila, handang mag-agawan para sa atensyon ko. Nung palabas na kaming tatlo, natigilan kami sa dami ng tao sa labas ng pinto. Nagunahan ang mga pinuno at pinalibutan ang mga magulang ko. Nag-alok sila ng mga hindi kapani-pani walang kondisyon. May nag-alok ng libreng tuition at mga benepisyo sa paninirahan. Mayroon ding nag-alok ng buwan ng allowance na 30,000 para sa gastusin. Todo bigay din sila at nangakong bibigyan ako ng sarili kong laboratorio. 300,000 research fund bawat taon at kahit hindi pa ako pumasok sa Southwest College nila, mananatili pa rin ang perang iyon. Pagkasabi nyon, nataranta ang mga taga-Gewo at Shengtang University. Nandadaya yata tong matandang to, Ang pera namin, ibibigay lang kapag pinili na kami. Tapos ikaw, sasabihin mo, pumasok man o hindi, bibigyan mo ng pera. Pero, ang sumunod kong sinabi, ay halos ikinamira ng lahat ng naruroon. Mga guro, nakapagdesisyon na po ako. Mag-aaral ulit ako ng 1 taon. Gulat na gulat ang lahat. Ano rong nangyayari? Parang nakaamoy ng malaking balita ang mga reporter. Dinumog nila ako, Mr. Lu Chuan. Bakit mo isusuko ang pagpasok sa universidad kahit na ikaw ang top-notcher na may perfect score? Nagliwanag ang mga mata ko. Ito mismo ang tanong na hinihintay ko. Dahil masyadong madali ang mga tanong ng exam committee ngayong taon. Kalahati pa lang ng galing ko ang nagamit ko, perfect score na agad. Nang maisahing papawid ang interview, nagkagulo ang buong bansa, lalo na ang mga estudyanteng kukuha ng exam sa susunod na taon. Minura nila ako hanggang sa mag-trending. Baliw na yata to, maging tao ka naman. Samantala, galit na galit naman ang mga eksperto mula sa exam committee. Hindi ba't sobrang yabang naman yan? Akala niya ba yan lang ang kaya naming gawin? Pagkatapos ng interview, umabot sa 1.2 milyon ng premyong natanggap ko mula sa iba't ibang ahensya sa probinsya. Nang lumabas ang balita, lalong sumabog ang isyu sa publiko. Sabi ng mga netizen, alam na daw nila kung bakit hindi ako pumasok sa universidad. Sa score ko, kung kukuha ulit ako ng exam sa susunod na taon, madali lang akong kikita ulit ng milyon-milyon. Pero hindi ko pinansin ang mga bashers sa internet, dahil may date ako kasama ang campus beauty na si Yingwen. May lihim na pagtingin na kami sa isa't isa noong nasa eskwelahan pa. Pero hindi siya pumayag noon para makapag-focus sa college entrance exam. Ngayong ako na ang top-notcher. Natural lang na naging kami. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Dumating ang araw ng college entrance exam sa 2nd taon. Pagdating ko pa lang sa venue, maraming reporter na ang gustong mag-interview sa akin. Mr. Lu Chuan, ano ang inaasahan mong score sa iyong pangalawang pagkuha ng exam? Napangiti ako at umiling. Siguro, mahihirapan pero baka maka-perfect score ulit. Tuwang-tuwa ang reporter. Naisip na niya agad ang headline ng balita. Henyo na naka-perfect score, nagyabang nakukuha ulit ng perfect score sa pangalawang exam. Agad na nagsalita ang pangalawang reporter. Hinamon mo ang exam committee noong nakaraang taon. Naikinagalit ng mga eksperto. Mas mahirap daw ang exam ngayon kumpara sa dati. Kaya maraming estudyante ang nagrereklamo. Itatanong ko lang, may hindi ba pagkakaunawaan? Walang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko tina-target ang exam committee. Ang sinasabi ko lahat kayong nandito ay basura. Napamura ang mga reporter. Ang lalaking ito ay talagang walang kapantay ang kayabangan. At nang makita ang magandang babae na laging nakatayo sa tabi ko, may isang reporter na biglang nagtanong, Mr. Lu, sino itong magandang babae sa tabi mo?
Hindi ko ito itinago, hinawakan ko ang kamay ni Yingwen at diretsong sinabi, siya ang girlfriend ko. Siyempre, para sa mga reporter, balita pa rin ang chismis. Kinuha nila ang kanilang mga kamera at sunod-sunod na kumuha ng litrato. Isang litrato lang na ganito, tataas na ng ilang porsyento ang click rate ng balita. Di nagtagal, nagsimula na ang exam. At napatunayan ko ang nasa isip ko. Pagkabasa ko pa lang ng tanong, automatikong lumalabas ang sagot sa isip ko. At hindi ko kailangang mag-alala na magkakamali ako. Sa pagkakataong ito, gumamit pa ako ng ibang estilo ng pagsulat. Isang calligraphy na pambihira, na parang gawa ng isang master. Panay ang sulyap sa akin ng 2 proctor. Nakita niya akong walang tigil sa pagsusulat, halos hindi humihinto. Dahil sa pagtataka, tumayo siya at nagsimulang maglibot sa loob ng silid-aralan. Nang makita niya ang aking test paper, halos napatulala siya sa pagbabasa. Natigilan siya, isang binatilyo na 19 na taong gulang pa lang. Nalaman niya lang ang pasabog ng mga gumawa ng exam ngayong taon. Hinihiling nilang subukang dugtungan ng mga examinee ang kwento ng Honglu. At dapat hindi bababa sa 600 salita. Fan din pala ng Honglu ang proctor. Alam niya kung gaano ito kahirap. Napakaraming sumubok na dugtungan ito pero hindi man lang mapantayan ng orihinal. Malayo ang ganda ng pagkakasulat. Nang makita niyang nagsimula akong magsulat nang hindi man lang nag-iisip, paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hanggang sa mapuno ko na ang papel. Parang kinukot ko ng pusa ang puso niya sa sobrang pagkainip. Nang makita ng mga examinee na maaga na naman akong nagpasa ng papel, napairap na lang sila. Bakit na naman yang pabayda na yan? Mamatay ba siya kung hindi magpapasikat? Pagkalipas ng ilang araw, natapos ang college entrance exam at nagsimula ng magtrabaho ang mga tagapagwasto. Naniniwala ang lahat ng guro na wala silang kakayahang bigyan ng marka ang sanaysay ko. Walang magawa kundi i-report ito sa mas nakatataas at hilingin ang konsultasyon ng mga eksperto mula sa review team. Matapos basahin ng tanyag sa literatura na si Zhang Menglin ang aking test paper, nanlaki ang mga mata niya sa galit. Nasaan ang kasunod? Halatang hindi pa ito tapos. Bakit dito pinutol? Sa sandaling iyon, ang itsura niya ay parang gusto ng manakit ng tao. Bilang isang diehard fan ng Honglu, may pag-asa ng makumpleto ito. Pero sadyang napakaliit ng papel na ibinigay sa Gaokao. Agad siyang pinakalma ni Chen Qiu mula sa review team. Hindi po ito literary analysis, sabi niya, saka maingat na nagtanong kay Zhang Menglin. Anong marka po ang angkop? Napanghinaan ng loob si Zhang Menglin. Bagsak ang katawan na napaupo siya sa sofa at sinabing, perpektong score. Makalipas ang ilang araw, natapos ang pagwawasto at lumabas na ang resulta ng college entrance exam. Hindi inaasahan, ako na naman ang naging national top-notcher. Agad na nagsabi ang mga basher sa buong internet na may dayaan. Dapat daw imbestigahan ng maigi. Imposibleng makakuha ng perpektong score sa pagdugtong sa Honglu. Paanong may makakakuha ng perpektong score sa ganoong sanaysay? Hiniling nilang ilabas sa publiko ang sanaysay ko. Dahil sa sitwasyon, inilabas mismo ng Department of Education ang sanaysay ko. Ang akda ay mabilis na na-share sa lahat ng malalaking platform. Nang makita ito ng mga netizen, natulala sila. Kaya bang isulat ito ng isang 19 na taong gulang na binatilyo? Hindi mabilang na mga fan ng Honglu ang nagmakaawa sa akin na gumawa ng karugtong. Napakatagal na nilang hinintay ang sandaling ito. Mabilis na bumaliktad ang opinyon ng publiko sa internet. Hindi mabilang na mga fan ng Honglu ang nakipagsagutan sa mga basher. Hanggang sa sumali na rin ang mga eksperto sa calligraphy at sinabing ang sulat kamay ko ay may sarili ng estilo. Kung nabuhay daw ako noong unang panahon, tiyak na madaragdag ako sa listahan ng mga iskolar. At ang nagdala sa kasukdulan ng lahat ng ito, ay si Zhang Menglin ng Honglu Meng Association na pumunta sa bahay namin kasama ang mga reporter. Umaasa siyang may pagpapatuloy ko ang serye ng Honglu Meng at kahit magkano raw ang bayad ay ibibigay nila. Dahil sa ngayon, bukod sa akin, walang sino man ang tunay na makakakumpleto ng Honglu. Nakita kong sobrang stress na ng mga matatanda dahil sa usaping ito, kaya napilitan na rin akong pumayag. Matapos kong kunin ang papel at panulat, sa harap nilang lahat. Nagsimula akong magsulat mula sa kabanata 81 hanggang sa katapusan. Si Zhang Menglin, na parang may hawak na pambihirang yaman, ay naupo sa gitna ng sofa. Ay publish na natin, pakiusap. Anumang kondisyon, gagawin ng aming Honglu Association ang lahat para matupad yan. Pero kalmado lang akong umiling. Isinulat ko yan para mabasa ng mga tao. Sundin na lang natin ang normal na proseso ng pag-publish ng libro. Pero gusto kong humingi ng isang maliit na pabor. Sa sandaling iyon, napakaganda ng mood ni Zhang Menglin. Sabihin mo lang, basta kaya kong gawin. Hinding-hindi ako tatanggi, pero ang hindi niya inaasahan ay, ang hiling ko pala ay iparating niya sa mga gumagawa ng exam na gawin nilang pinakamahirap ang college entrance exam sa susunod na taon. Tinitigan ako ni Zhang Menglin, gustong magsalita pero nag-aalangan. Gaano ba kahirap na mga tanong ang gusto mong sagutan? Bakit kailangan mo talagang kalabanin ang college entrance exam? Walang tigil siyang nagrereklamo sa isip niya, pero hindi niya ito masabi ng malakas. Napilitan na lang siyang sabihing susubukan niya. Pagkatapos, nagkasundo ang dalawa. Binili ng buo ang karugtong ng Dream of the Red Chamber sa halagang 50 milyon.
Kasabay nito, ang video ko kung saan hinihiling kong pahirapan ang college entrance exam ay kumalat sa buong internet. Lahat ay nagsimulang bumatikos, at agad ding tumugon ang mga kinauukulang ahensya. Inatake nila ako sa pagiging sobrang mayabang, at hindi raw nauunawaan na walang hangganan ang kaalaman. Pero ang hindi nila inaasahan, pagkalipas ng 3 araw, inilabas na ang karugtong ng Dream of the Red Chamber. Pagkalabas pa lang nito, agad itong naubos. Para itong isang malakas na sampal, na direktang nagpatahimik sa mga basher. Samantala, ang isa sa pinakamalaking financial giant sa bansa, si Ying Tianxi, ay tahimik na lumuluha habang hawak ang libro. Ang batang si Lu Chuan, napakagaling niyang magsulat para sa edad niya. Agad niyang ipinahanap sa kanyang sekretarya kung sino si Lu Chuan. Hindi nagtagal, nagpadala ang sekretarya ng isang interview video. Nang makita ni Ying Tianxi na lumabas ang anak niyang si Yin Wenwen, biglang kumaibot-kibot ang talukap ng kanyang mga mata at napanganga siya ng malaki. Akala ng sekretarya sa tabi niya ay magwawala na ang chairman, kaya bahagya siyang napaatras. Pero nagsalita si Ying Tianxi, itong batang to umabot na sa ganito. Pero hindi man lang bumisita sa akin, ang magiging biyenan niya. Pagkatapos, inutusan niya ang sekretarya na mag-ayos ng schedule para makipagkita sa kanyang anak. Hindi nagtagal, nag-dinner si Yin Wenwen at ang kanyang ama sa isang mamahaling hotel. Sumeryoso ang mukha ni Ying Tianxi. Boyfriend mo si Lu Chuan, no? Naalala ni Yin Wenwen ang pagiging dominante ng kanyang ama. Kaya dali-dali niyang ipinaliwanag kung gaano kagaling si Lu Chuan. Kung gaano siya kasipag. Itinaas ni Ying Tianxi ang kanyang kamay para patigilin ito. Kasipagan, dapat ka talagang maging masipag. Kung hindi, paano ka magiging karapat-dapat para sa magaling kong manugang? Sa susunod dapat asawa, na ang itawag mo sa kanya, ha? Tuluyang natulala si Yin Wenwen. Ha, ano to? Kumuha ang ama niya ng isang basong mainit na tubig para kay Yin Wenwen. Sabi nito habang umiirap, hindi yan kasing komplikado ng iniisip mo. Tama, tanggap ko na ang manugang na yan. Pero, may isang kondisyon. Anong kondisyon? Hindi makapaniwala si Yin Wenwen at lalo siyang naging alerto. Napailing si Ying Tianxi. Talagang kapag nagdalaga na, hindi na mapipigilan sa bahay. Sa labas talaga kumakampi, no? Kahit natanggap ko na ang manugang na yan. Pero nakuha na niya ang anak ko. Hindi ba dapat bigyan niya ako, ang kanyang magiging biyenan, ng isang maliit na regalo? Anong gusto mo? Wala lang naman yung regalo. Umubo ng bahagya si Ying Tianxi. Di ba siya ang sumulat ng karugtong ng Red Chamber? Pwede bang ibigay niya sa akin yung manuskrito na siya mismo ang nagsulat? Ang unang reaksyon ni Yin Wenwen ay may mali. Kilala niya kung ano ang ugali ng sarili niyang ama. Siyempre may paggagamitan ako. Sabihin mo na lang, papayag ka ba o hindi? Sabi ni Yin Tianxi nang may pagmamatigas. Samantala, sinabi ni Yin Wenwen na hindi siya ang makakapagdesisyon. Kailangan ko siyang tanungin. O sige, tanungin mo. Agad na pumayag si Yin Tianxi. Nang makitang patalikod na ang anak, dali-dali siyang nagsalita. Teka, umayos ka sa pakikipag-usap sa kanya, ha? Huwag na huwag mong gagalitan yung magaling kong manugang. Biglang naramdaman ni Yin Wenwen na siguradong hindi siya tunay na anak. Pag-uwi, sinabi sa akin ni Yin Racho ang nangyari. Napailing na lang ako at napangiti. Hindi ko akalain na malalaman pa rin pala ni Tito. Tungkol naman sa Honglu. Matagal ko nang ibinigay yan sa'yo. At dahil naibigay ko na sa'yo, kung kanino mo ibibigay o kung paano mo aayusin, desisyon mo na yan. Wala akong tutol. Agad kong niyakap si Yin Racho at hinalikan. Saka ko sinabing, hindi mo na kailangang gawin to. Pantay naman tayo, di ba? Oo, pantay nga tayo. Pero kailangan ko pa ring hingin ang permiso mo. Nakahinga siya ng maluwag, at gumanti siya ng halik. Pero, ang saya ko talaga at pumayag ka. Ayun, wala nang hahadlang sa atin. Pagkatapos noon, pinuntahan namin ni Yin Racho ang tatay niya. Noong una, maayos naman ang lahat. Bigla na lang, tumikim ang tatay niya. Ha, teka kailan nyo balak kumuha ng marriage license? PFFT. Yung tiyan na kakainom lang ni Yin Wenwen ay naibogan niya kay Yin Tianxi. Dad, medyo busy din po ako. Alam kong nakuha ko na ang loob ng tatay niya nang hindi sinasadya. Pero hindi ko alam na ganito pala kagrabe. Tito, 19 na taong gulang pa lang po kami. Oo nga pala, ano ba tong utak ko? Sabi ni Yin Tianxi sabay tapik sa noo niya. Hindi pa pala sapat ang edad nyo. Pero pwede namang mag-reception muna, di ba? Kailan natin pwedeng iset ang pagkikita ng mga balay para makapili na tayo ng magandang araw at maidaos na ang kasal? Dad, nag-aalalang sabi ni Racho. Sino ba namang nagmamadaling ipakasal ang anak niya? Kahit na gustong gusto ko rin naman. Pero bilang tatay, hindi mo dapat sinasabi yan. Pero sinenyasan lang siya ni Yin Tianxi. Nakumalma lang. Akala mo ba hindi ko alam na hindi to maganda? Pero kung hindi ko agad itatali ang ganito kabait na manugang, paano kung may mangyari? Paano kung maaga pa siya ng iba? Nang marinig ko yun, hindi ko alam kung anong isasagot. Kaya sinubukan ko na lang pakalmeyan ng masigasig kong bainan, tapos gumawa ako ng dahilan at hinayla si Wenwen para tumakas. Hindi nagtagal, inilabas na ulit ang mga resulta ng college entrance exam. Nang makuha ko na naman ang perfect score, nag-agawan ng mga sikat na universidad sa pag-alok sa akin. Pero tinanggihan ko silang lahat, at ipinagyabang ko pa na masyadong madali ang mga tanong sa exam.
Sana raw sa susunod na exam, galingan pa ng mga expert na gumagawa ng tanong. Dahil gusto kong gamitin ang paraang ito ng pagsasagot